Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po, punto diretso tayo. Puntuhan natin itong napaka-controversial ngayon na balita. Lumabas kasi ang balita, galing ito sa Billionaire News Channel. Pero ang source din yata ng Billionaire News Channel, Politico.com. Itong Politico.com.ph na to, ito ngayon yung source ng mga balita tungkol dito sa controversial na insertions na ginawa ni Chis Escudero sa 2025 budget. Ngayon, ano ang latest na balita dyan? May kumakalat na video na nakunan ng CCTV si Chis Escudero pabalik-balik sa opisina di umano ni Martin Romualdez noong kasagsagan ng BICAM. Ang tanong, doon daw ba umano inayos ang insertions? Ito mga kabunyog kasi ganito, yung mga panahon na yan, November, last week ng November saka first week ng December, yan yung panahon ng BICAM. Ang BICAM, Bicameral Conference Committee, kasi tayo, bicameral yung ating legislature. Ang kongreso natin, BICAM, ibig sabihin 2 chamber. May House of Senate, yung upper house, at saka yung House of Representatives, yung lower house. Ngayon, ang pagbusisi kasi natin ng batas, ang bawat batas, halimbawa yung budget, 2025 budget, dinili-deliberate yan sa House. Pagkatapos niyan, ma-deliberate sa House, nagdi-deliberate din dyan ang Senado. So, yung 2025 budget, 2025 national budget, diniliberate, pinag-usapan sa House, pinag-usapan din sa Senado. Siyempre, mayroon diyang mga provisions o mga sections, items na magkaiba yung sa Senado at sa House. So ang ginagawa niya, nagbubuo ng small group o maliit na grupo. May representative yung Senado, mga ilan lang sila, hindi na yung buong 24. Mayroon ding representatives ang House, hindi yung 315. Siguro mga 10 to 15. Yung small group na yan, nagmi-meeting sila. Ang tawag doon, Bicameral Conference Committee. It's BICAM na ito, pinaplansya nila yung mga pagkakaiba sa bersyon ng House at saka ng Senate para kapag naplansya na, yan na yung pipirmahan na enrolled bill. Enrolled bill. Ibig sabihin yan na yung bill talaga na final na ipapadala sa presidente para pirmahan niya or i-veto niya or kung ano mang gagawin ng presidente. Approve, veto or kung ano. Yan yung procedure niyan. Ngayon, nung panahon na BICAM, ang intriga kasi dyan sa BICAM na nagiging controversial na nga ngayon, doon, yung mga deliberations ng Senate at saka ng House, naka-televise, naka-livestream, naka-public. So, transparent siya. Transparent, nakabukas sa publiko. Pero pagdating na doon sa BICAM, marami ng sikreto, hindi na alam, hindi na naka-public, hindi na transparent. Kaya ang nangyari, doon maraming siningit or tinatawag ng insertions. At inaakusa nga itong si Chis Escudero na 142.7 billion yung insertions niya. Dahil nagiging controversial yan, lumabas pa itong CCTV footage na
pabalik-balik siya sa opisina ng Kamara, doon daw sa opisina ni Romualdez, nung panahong nagsesesyon ng pinag-uusapan niya ng BICAM. Nakamaong lang siya na pants, naka-t-shirt. Kumbaga hindi talaga formal na meeting ng BICAM ang dinaluhan niya. Ayon sa Politico.com at sa Billionaire News Channel, pumunta siya sa opisina, pabalik-balik sa opisina ni Martin Romualdez. Ay di syempre, ang iniisip diyan, may pinag-uusapan si Martin Romualdez at si Chis Escudero. At ano di umano ang pinag-usapan? Yung controversial na insertions. Si Romualdez, alam ng marami, ini-issuehan din yan na siya yung maraming insertions. Siya nga yung nalagay sa kontrobersya dyan eh. Pero ngayon lumalabas, hindi lang pala si Martin Romualdez, kahit si Chis Escudero pala, may insertions, 142.7 billion. Ngayon, lumabas itong video na to na nagpapakitang labas-pasok si Chis doon. So maraming nag-iisip, yan na ba yung panahon na inaayos nila ni Martin Romualdez ang insertions? Parang yan na ba yung parang mabubuting usapan na okay, para walang problema, everybody happy. Ha? Anong gusto mo, anong gusto ko, o sige plantsahin na natin. After niyan, aprubahan na natin. Yan na yung approve ng BICAM. Kaya hindi maalis yung ganyang iniisip. Kaya ito ngayon, ewan natin kung ano magiging reactions diyan ni Chis Escudero. Pero ang malinaw dito, mayroong ganyang footage na nakuha sa CCTV ng House. So, at sa panahon na napakaalanganin kasi November 30, holiday, naka-t-shirt lang si Chis, printed shirt, tapos nakamaong. May dalawang kasamang hindi na pangalanan kung sino. Ayon sa source ng Politico.com, papunta yon sa opisina ni Martin Romualdez. Ngayon, may mga nag-i-insinuate. Diyan ba inayos yung insertions? Diyan ba inayos yung insertions? Diyan ba pinag-usapan? Pagkatapos ng pag-uusap na yan, yung pagpunta ni Chis daw diyan, wala na, plansyado na. Wala nang ingay, wala nang reklamo. Prove na. At saka na lang ngayon nalaman na hindi lang pala si Martin Romualdez yung may malalaking insertions. Si Chis pala, napakalaki rin. 142.7 billion. Kaya lang sabi ni Chis, hindi, maliit lang yan. Mas malaki sa kanila. Ang sa akin, lang yan, 2% lang yan ng 6.23 trillion na budget ng 2025. Yan ang sabi ni Chis Escudero. Anyway, so yan mga kabunyog mga kababayan, yan ang latest na balita dito sa mainit na issue tungkol sa insertions ni Chis Escudero. Okay? Yan po mga kabunyog mga kababayan, ito po ang Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.